Welcome to my vlog. Please support my channel, Kalinga Primo Official and Kiliti Junior TV. Mag-live ulit tayo mga lods. Merienda time. As usual, kape at pritong saging. Yan o. Yung dating cellphone ni Mime, ang problema mo, ayaw mag-charge. Hindi. Nung pinagawa yun dun sa Lianas, nag-okay. Ginawa yung battery. Yung battery lang naman gagawin dun eh. Kaso, pinabayaan ni Jeric na palitan ng Binuksan daw. Oo, nakita daw niya pinalitan yung battery, hindi raw ginawa. Eh, ang usapan gagawin, bakit papalitan nila? Anong karapatan nila mag-decide ng ganun? Kasi pag inayos nila yung battery, ang laki ng benta nila. Nagsasayang kayo ng mga Pera lang yatang, battery lang naman ang papalitan eh. Hindi nga papalitan yung battery. Gagawin katulad ng ginawa ng binilhan natin ng cellphone doon na ginawa yung battery. Nagagawa yan. Pag nagawa yung battery na lumobo, pag hindi ka marunong, sasabihin nila, ipalit battery to, lumobo na yung battery, wala na tayong magagawa. Pero hindi. Nag-charge yun eh. Ibig sabihin, hindi sira yung battery. Ang iPhone talaga, pag nalaglag ng nalaglag, lumulobo yung battery. Pero nagagawa yan. Pag sinabi nung manggagawa, nako, wala na ika yung battery yung pinagpalitan. Binayaran nila yung battery ng 1.5. Kinuha dapat nila yung luma. Dapat gano'n. Kung sabihin niya, ibalik na lang yung dating palitan. Ay wala na ika. Ibenta na. Kulayan mo buhok ko. Bakit? Okay. Hindi pa naman pwede. Dito lang. Nakakasira na. Ang kulay ng buhok. Si Pastor John kanina. Ang tawag ni Pandak. Dumulaw ako sa bintana. Kita ko si Pandak na tawag. Tita Lee.
Hindi na ako kumipo. Hindi ka tinawagan. May istorbo yung ano ko. Tumawag nga dyan sa baba. Ang tagal-tagal niya hindi pumunta rito. Hindi Sino? nagpakita. Sino? Si Panda. Pulipid na ba yun sa'yo? Hindi na nabayad eh. Ba't parang hirap? Wala ba siyang ano? Anak na nagtatrabaho? Meron. Meron naman yung anak na nagtatrabaho. Kaya lang eh. Hindi sa binibigyan. Hindi, may utang siya sa ano. May utang siya sa linding. Umutang siya sa linding. Pinautang niya sa kaibigan niya dyan sa nagtitinda ng ano, ng gulay. Tapos di siya binayaran. Saka hintay niya. Siya ang garantor. Hindi. Kumutang talaga siya sa ano, sumali siya eh. Ate sila ng anak niya. Pero siyempre siya pinasali. May problema doon. Yung party niya, gusto niyang lumaki. Pinautang nga niya dyan. Kaso sa kapapautang niya, hindi naman siya binabayaran. Pinabayaran ko na siya kasi nagpautang. Kasi yung asawa niya. Nino, ano bang asawa sinasabi mo? Asawa ni Pandak. Eh, sinabi na sa'yo matagal ng patay. Ang kulit mo rin eh. Ano, pababangunin mo ba sa okay? Mahirap mag-solo flight pala. Tapos wala pa siyang pinagkakakitaan. Hindi ah. Kasi mayaman. Meron naman siya ano. May mga anak siya, may mga sariling bahay sa Pasay. Ayaw din niya kasi umasa sa mga anak niya. Hindi, pagka ganong matanda na. Halimbawa, meron siyang fiction. Kaysa umasa sa mga anak. Ang hirap. Wala nga siyang pensyon. Ang kulit mo rin eh. Kahit business, oh. Kaya Kung nga, wala. kaya nga yung sahod niya, pinapautang niya. Kaso ang pinapautang niya, yan nga, kaibigan niya na ang galing mambola. Kulit mo. Bahala na siya sa buhay niya. Sa dito sa ibabaw ng lupa, kanya-kanyang diskarte. Huwag ka lang tumulong kung malaki na sana ang sahod ko sa YouTube, Facebook. Eh, magcha-charity talaga ako. Hindi mo nga ako maabutan ng pera. Na 2,000. Hanggang 1,000 ka lang magbigay. Nakakuha ka ng 95, bibigyan mo ako.
1,000? Ane, Dahil nagpasama ka? Oh my God. pinakamalaking bigay ko sa iyo 10,000 nung umuwi ng Bicol. Tigilan mo ako ah. Ay, hindi ko na nakutaktapan kung sa anong ginastos mo doon. Pinamigay ko rin dun sa Bicol. Hmm? Kaya mo Huwag mo naman. sabihin 10,000 binigay ko sa iyo, inubos mo doon sa Bicol. Hindi ah. Pag uwi ko dito may 3,000 pa ako ah, di ba? Nawali. Ba't ka gagastos doon? Ako naman nang sumasagot sa... Talaga lang. Ako sumagot ng pamasahe natin papunta doon, papunta dito. Sa sa hotel, ako sumagot. Talaga lang. Magkano ba binigay mo sa akin? 5,000 lang naman talaga. Tapos 3,000 lang pagdating doon. Ang kapal ng pagmumukha mo. Nakasampu ka. 8,000 na ang binigay mo. Ha? Sabi mo 3,000 lang. 3,000 lang. 10,000. Pero mo may kickback ka pa. Makasampu ka, naka-ano ka pa. Naka-video ka pa. Natural. Inabala mo ako ng ilang araw. Umuwi ng Bicol. At yung mga pasyente ko, higit pa doon kikitain ko. 3 araw. 3 araw. 3 araw. araw. Oy, pabalik-balik ka sa 3 araw. terminal. Inabala kita 3 araw. Samantala pag ang customer nga, 1 beses lang. Abala ka. Wala pa, customer mo. Ay, naku talagit. Makwenta-kwenta ka pa. Tumigil ka na. Bes Nasisira na, ang buhay. punta tayo ng ano. Diyan na lang sa may parkingan ng tricycle. Saan? Doon na lang ako tataya. O, kala ko ba ayaw mo dun? Hmm? Kala ko ba ayaw mo dun? Ay kung saan tayo abutin ng e-bike. Saan mo din ang e-bike? Malamang may gulong yung e-bike. Hopefully, bigyan na ni Lord mamaya. Naku po. Bayad ang mga utak ko. Naku po. Mahirap ang kanina. Malimit akong makatatlo. Pero, yung tatlo pa, daplis lang. Anong daplis na place na? Katulad kagabi, nakatatlo ako. Tapos yung dalawa, 23, naging 24 yung tumama. Yung 31, naging 32 yung tumama. Ibig sabihin, daplis. Ay kung tumama nga yung 5, numero, malaki-laki din yun. O kaya 6. Binigyan na ni Lord yung 6. Maliwanag na jackpot. Anong gagawin? Anong gagawin mo O di magsisimba. pag nanalo ka? Siyempre, magsisimba muna. Unahin ko yung pagpasalamat kay Lord. Kasi binayayaan niya ako ng ganon. Salamat siyempre kay Lord.
Nandiyan na sila pastor. Mag-asawa. Nakita ko na. Basta. Na-stranded din naman sila. Ibas na yung balito. Hindi, nung gabi. Nung gabi. Kasi sila dumaan. Sabi ko nung gabi, kasabay ni Mimi na stranded doon sa Balito. Anong saan sila dumaan? Hindi nga sila nakadaan eh. Sabihin, nagpaumaga na. Umaga na sila dumating. Narinig ko sa sakyan niya. Kaya, Hindi na sila dumating. paano na pagka... Kaya pag emergency dyan, wala. Wala akong mapapala dyan. Dapat siya nagagawa ng paraan ni Mayor. Kawawa ang mga tao dito. O kaya Kasali nga siya sa mga kurakot ng flood control. Wala pa ang pa ni Mayor yan. Nawag pa ni Mayor dyan. ang tao kasi pag nakapwesto na, walang isipin kundi kung paano makakikibak. Bawiin yung mga nagastos. Nabawi na nga, gusto pa limpak-limpak para sa future ng kanyang pamilya. Ganun ang ugali ng Pinoy eh. Walang politiko na hindi mag-iisip ng ganun. Ang laki ka na nagastos, kailangan mabawi pag nakapwesto na. Bawiin talaga yun. Nakabawi na nga, gusto limpak-limpak pang kitain sa future ng kanyang pamilya. Siyempre, sasamantalayin na kasi nakapwesto na eh. Limpak-limpak ang kinikita, sasamantalayin na para mayaman ang kanyang pamilya. Bihira lang yan sa buhay ng tao. Ganun ang isip ng mga yan eh. Mandugas. Tsaka ba ng bayan. Ay nako. Siguro ako pag nanalo sa loto tapos mag-content ako ng magte-trending din ako. Yung tumulong din ako sa mga mahirap. Biglang lalaki siguro ang aking followers at saka subscriber. Yung mga 2020, nagbablog na ako noon eh. 2020, di kaya ang 2020 ngayon ay pandemic. Nagbablog na ako dati eh. Security officer pa ako doon sa BSU. Ano nangyari? Ngayong taong 2020, nagtataka lang ako. Yung mga kasabayan ko noong mga halos panabay lang kami nagbablog noon. Ay ngayon ni milyonaryo na eh.
Maganda kasi yung content nila, honey. Maganda Tsaka makabuluhan yung content nila. Yung May- content mo, magkape ka lang, maglaba. Milyon na yung ano nila, mangyayari followers, dyan sa'yo? milyon na yung subscriber nila sa Baguhin mo YouTube. yung content mo. Ay sa akin kasi, ilang beses na hack ang Hindi account yun sa ko. nahack, hindi lang naman ikaw ang nahack ang account. Daming, ilang, si ilang Uli nga, ang followers daming na ano ako, niya. mawawala yung account kung di ko na may babalik. Ilang beses ako nagpalit. Mga 20 yata ako beses nagpalit. Simula nung 2020. Hindi lang ikaw nahack ang account. Kung naalagaan ko yung account ko, ano na eh. Dami. Milyon ng aking followers at saka subscriber. Ayan mga lods. Tapos na tayo magmerienda ng peritong saging with kape. Bye-bye.